offering that Jesus. Yan. Di ba bago po kayo magpatuloy, tayo po munang lahat tayo tayo po yung manalangin. Panginoon, sa oras po ito, muli lumalapit po kung sa iyo na may pong kapakumbabaan. Panginoon, pinisin mo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Sumisi mo po ako, Panginoon, patawarin mo, Panginoon, sa aking mga pagkukulang sa iyo. At Lord, nawa, huwag ang aking kahinaan ng makita, kundi ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan. Itago mo po, Panginoon, ako, Panginoon, sa iyong krus, sa iyong lumang krus. At Lord, gagawin mo po ako na maging daluyan ng iyong salita. Lord, maraming salamat po. At ang bawat salita mo, Panginoon, na aming pagsasalusaluhan sa araw na ito, Panginoon, ay patuloy na maging kalakasan, spiritual, physical, emotional, intellectual ng bawat isa. Lord, maraming salamat po sa iyo at ang pinakamatasa po po. Salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yan, good morning po at muli, Happy Mother's Day. The best offering that pleases God. Ano nga ba yung the best na pwede nating ibigay kay Lord? Pagka sinabi kasing the best, yun na yung pinaka. Minsan, ang hirap mag-isip ng ano ba yung pinaka. Pero bago po ang lahat, papasalamat po kami kay Lord at nagpapasalamat kami, tayo ang bawat isa, dun sa mga ginamit ng Lord. Kasi ito na yung ano po, yung bagong keyboard na dati pinaplano lang. Amen. Thank you po. Dun sa mga ginamit, sa mga sponsor, sa mga lumakad. Alam niyo po, lahat Panginoon, pagpapakita lang po na bago po ito nakarating dito, the best talaga yung ginawa. Kasi yung presyo niya po, hindi talaga biro. At pagkakukuha ka lang rin naman ng medyo, yung presyo na medyo mababa, hindi rin magbibigay yung the best na doon. Amen? Gagamitin kay Lord. Kaya kailangan, gawin po natin yung the best na. Hindi man siya yung pinakamahal, pero magandang klase na siya. Pero doon po sa mga tao na ginamit ng Lord, alam niyo pong bumuo po kami ng GC, si Jeboy bumuo ng GC ng worship team project. Alam niyo yung pinagdaanan ng keyboard na to kung saan pa po galing ito? Galing pa po ito ng Davao. Grabe yung usapan, grabe yung conversation doon sa GC. Kasi ayaw po natin na makakuha ng alin, ng hindi the best. Para pala makakuha tayo ng the best, kailangan kumilos din tayo ng alin, the best. Hindi natin makukuha, ma-achieve yung the best pagka ang galawan natin hindi the best. Amen? Kaya salamat po kay Lord na, ayan na, kundi-kundi, ipinapakita ng Lord na pagka humilos ka ng may kahusayan, pagka humilos tayo ng merong, sabi nga buong pusong pagtitiwala sa Kanya, the best na paggalaw, nalulugod ang Panginoon, at pag nalugod ang Panginoon, ibibigay lahat ng dalangin at hinihiling natin. Amen. Wala po bang mga kamay? Salamat ka na Pastor Jojo, kay natin Tinya, doon sa ibang worship team, kay na Pastor Ronnie. Anong oras na sila dumating? Galing sa papuhan ng keyboard, mga galing pa sa mga galing pa sa trabaho. Yan, pero sa Diyos po lahat ng kaparingan. Ayan. The best offering that pleases God. Paano nga ba natin sabi rin katangian upang magawa ang pinakamahusay o yung the best? Meron pa lang dapat na meron tayong katangian para nagagawa natin alin yung pinakamahusay na gusto mong gawin. Sino po rito yung nakaranas ng meron kang gustong gawin? Tapos syempre, pinag-iisipan mo mabuti yan eh. Para ang kahihinatnan ay yung pinakamaganda. Tama? Pero kahit anong kaiisip mo, tapos habang ginagawa mo, hindi naman nasusunod yung ano. Sino nakaranas na yun? Hindi, yung gusto mong mangyari, hindi yun yung nangyayari. Ako naranasan ko yun eh. Ang hirap, nakakawala ng motivation, nakakawala ng gana. Kasi bakit? Yung iniisip mo na gusto mong gawin, na hindi mo naman magawa-gawa, alam na uuwi saan? Parang gusto na nakatang itapon kung ginagawa kong ito ah. Sino nakaranas nun? Ako naranasan ko yun. Pero sabi nga, pagka ang gagawin natin ay gagawin natin nakasama ang Lord, gagawin natin ito na sabi nga, the best
offering that pleases God. Hindi lang basta offering. Alin daw po? Yung kinalulugdan ng Diyos. Dapat pala, meron tayong katangian para magawa natin yung the best natin. Kailangan, ito tatlo nakita ko, agresibo, dedikado, disiplinado. Di ba? Hindi pwedeng maging the best, yung gusto mong gawin, yung gagawin natin kay Lord, yung offering natin kay Lord, pagka hindi ka aggressive. Niniwala ka pa ron? Kailangan agresibo ka na gawin yung bagay na yun. Kailangan agresibo ka na makamit yung bagay na yun. Sabi rito, pagka-agresibo, ito yung mga laging on the go. Diba? Pagka yung hinaya mo, pagka tinawag mo, ito yung yung titingnan kang ganyan, pero ang sagot niya talagang game na game. Kasi bakit? Para kay Lord. Kahit minsan parang hectic ang schedule niya, gagawin niya yun. Kasi bakit? Agresibo siya na rin magkaroon ng best offering para kay Lord. Bakit ganun siya ka-agresibo? Bakit ganun dapat tayo maging ka-agresibo? Diba? Kasi the best yung gusto nating mangyari. Naalala ko po doon minsan na nabanggit po ng ating mentor. Pagka meron ka rin plinano para kay Lord, dapat hindi ka pupunta dun sa level ng good lang, better lang. Kailangan na lagi mo raw target alin yung best. Kasi pagka ang ginagawa natin ay okay na yan, di ba maraming okay na yan? Okay na yan. Pangkalinitan nun, hindi maganda kalalabasan eh. Kasi, okay na yan. Amen? Nandun lang tayo sa part ng alin. Good. Okay na yan. Pero gusto mong mas galingan. Hindi pala dapat good, better, kailangan laging natin tinitingnan mo yung best. Mabigo ka man sa best, may better pa. Amen? Eh maganda pagka kahit na hindi ganun kaganda, yung tawag rito, yung kinalabasan, pero agresibo ka na gawin ito. Ang Lord kasi hindi naman tumitingin dun sa sa ganda ng kinalabasan. Ang tinitan na ng Lord, alin? Kung papaano mong ginawa. Pero napaka-imposible na pagka sinamahan ka ng Lord, hindi maganda yung kahihinatnan. Amen? Hindi mo alam po ba kayo? Amen po ba? Amen? Agresibo. Pangalawa, dedikado. Yung dedicated ka, kaya ka nagiging agresibo kasi dedicated ka. Alam mo kung para saan ka nakalaan. Amen? Parang alam mo kung para saan ka bumabangon. Di ba? Hindi sa kape. Para kay Lord. Para maibigay mo din yung the best na offering mo. Yung the best na offering natin para kay Lord. Alam mo yung katatayuan mo. Alam mo na dito ako disenyo ng Lord. Kasi pagka hindi natin malalaman yun, hindi natin magbibigay the best. Kahit na sa trabaho, sa mga nagkatrabaho, sino yung pangkaraniwang natatanggal sa trabaho? Alin? Yung naglalaro sa trabaho. Di ba? Totoo? Totoo ba yan? Yung hindi ka dedikado, hindi ko agresibo doon sa trabaho na meron ka, tapos naghahanap ka ng malaking sweldo, tatagal ka? Hindi. Mawawala ka. Ha? Kaya sa paglilingkod kay Lord, dapat alin, aggressive, dedicated, at yung pangatlo, disiplinado. Kasi pagka disiplinado, lahat ng gagawin mo, planado. Kapag disiplinado, lahat ng gagawin, planado. Amen. Ang ganda pagka may plano eh. Bagamat marami tayong lakad, di ba na-experience natin yun, pagka plinano yung lakad, hindi natutuloy. Yung mga hindi plinano, yun yung natutuloy. Pero pagdating sa pagbibigay ng best offering kay Lord, dapat planado. Dapat disiplinado. Dapat nasa ayos. Kasi gagawin mo alin? The best. Hindi pala magiging the best yung gagawin natin, o yung offering natin, o hindi magiging kaluguran ng Lord kapag ka binasta-basta lang. Amen? Kaya po yung pamagat ko po dito, hindi tira-tira,
Hindi tira-tira, hindi tira ng tira. Amen? Ulitin na po. Hindi tira-tira, hindi tira ng tira. Kasi ang gagawin mo, Aileen, the best. Meron bang the best na nagbigay pero pinagtirahan? Best ba yun? Di ba? Ang gagawin mo pagka the best, yung pinakamaganda. Pinakamahusay. Kasi bakit the best eh? At isa pa, di ba? Kaya po, hindi tira-tira, hindi tira ng tira. Gagawin mo yung the best, tapos ang trabaho mo, kamay nabanggit na term si Pastor Jojo rin eh. Pastor, ano nga po yung term yung tira lang ng tira? May nabanggit si Pastor Jojo nun eh. Na yung pagka gumagawa, pagka hindi mo binantayan, okay naman siyang gumawa, kaso pagka walang bantay, kalimutan ko yung term na ginamit ng Pastor Jojo rin eh. Pag hindi mo binantayan yung gumagawa, hindi tawag dito, hindi magiging maganda yung pinalalabasan. Kakasitira lang ng tira. Amen? Kaya pala dapat pagka the best, yung gusto nating gawin, tapos lalo na yung i-offer natin para kay Lord, dapat hindi tira-tira, hindi tira ng tira. Hindi yung basta-basta, bahala na yan, di ba? Yung nagbahid ka ng balitada dun sa mga pasapinahid lang, di ba? Okay na yan! Wala sa hulog, okay na yan! Di ba? Kasi gagawin mo the best, lalo na pagkagagawin natin dito. Amen? O nagpapatahisi na Marpel at saka sa ano. Okay lang yung mga magtatabas nyo, yung tira lang ng tira. Di ba? Masasayang yung tela. Di ba? Dapat planado, yung sukat, tama, kasi marami mawawala. Pagka the best, hindi kailangan basta-basta. Kailangan pagka the best, yung talagang iniisip mo, pinaplano mo, mabuti, kung yung kahihinat na nito. Amen? Hindi tira-tira, yung tirahan ka, at hindi rin tira ng tira. Amen? Kailangan yung laging alimbo, pinakamahusay. Pag disiplinado, sabi nga po doon sa 1 Corinthians chapter 9 verse 26, hindi pwede yung ating main verse. Hindi pwede yung ating e-verse. 1 Corinthians chapter 9 verse 26, sabi po ni Pablo rito, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pag meron kang gustong gawin, kailangan laging may direksyon. Sino rito yung mahilig tumakbo, mag-jogging sa umaga? Yan, sina Raxon, sina Jeboy. Pag umalis pa kayo, planado nyo kung saan kayo pupunta. Diba? Kasi mauubusan ka ng lakas pagka hindi mo planado. Yung iba, tama. Pag alis mo pa lang, alam mo na kung anong destinasyon mo. Tama? Kasi bakit? Pagka hindi mo alam ang destinasyon mo, parang mag-bike si Jericho. Nakasaan na punta mo? Bahala na pa kung saan makarating. Mahirap yung bahala na kung saan makarating. Diba? Baka hindi ka makauwi. Ano sabi ni Pablo? Hindi ako tumatakbo na walang patutunguhan at hindi sumusuntok sa hangin. Yung mga boksingero, siyempre pagka nasa laban niya, na gusto niya laging tumatama. Tama? Ikaw yung gagawin mo, gusto mo ba yung laging yung lahat ng galaw mo, gusto mo yung laging tawag dito yung merong direksyon? Diba? Kasi, hindi ko kasi ako tumagal dun sa ano eh. Dati no, nagkaroon ng kumukuha ng mga bagong boksingero sa Binangonan, yung Mano-Mano Pro Boxing. Kumukuha kasi hindi ko alam kung naaalala pa nito eh. Ang pinakamahirap pala, ang pinakamasakit sa braso, yung sumunto ka na hindi tumama. Siyempre, sparring, naranasan ko rin yung sparring nun. Sparring din. Tapos yung excited ka, tatamaan mo yung ano mo, yung kapartner mo, yung kalaban mo. Diba? Baka iniisip nyo, boxingin yung kapartner nyo, hindi po ganun ha. Yung ka-sparring,
Yung pagsuntok na hindi tumama, yung talagang yung buwelo yung lakas mo, sakit sa braso, nakakapanghina. Ganun pala yung pakaramdam nun. Kaya totoo yung sinabi ni Pablo, hindi ako susuntok sa kanila. Kasi masasaktan lang ako, yung hindi ako tatama. Dapat may tinatamaan. Pero dapat ang tinatamaan, yung kaaway. Dapat tumatama yung lahat ng ginagawa natin sa gusto ng Lord. Amen? Ano nga ba? Yan, the best offering. Makibukas po kayo sa Lucas chapter 21, verse 1 to 4. Pwede po ba tayo tayong lahat? Bilang pag-alap po sa salita po ng ating Panginoon. Luke chapter 21, verse 1 to 4. At ganito po ang sinasabi. Nang tumingin sa Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang byuda na naghulog ng 2 salaping tanso. 3. Sinabi niya, ang inihandog ng dukhang byudang iyon ay higit pa sa ihinandog nilang lahat. At last verse, ang inilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan. Ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang kabuhayan. Salamat po sa pagbabasa. Makakaupo na po tayo lahat. Amen. Okay. Parang ganito gawain. Silod na kumasin. Habang may lumalapit, okay. Yung mayayaman, anong sabi? Madaming binigay. Siguro yun, para makita mong mayaman, o makita mong maraming binigay, tsaka mayaman eh. Diba? Para namang atang kahiya-hiya, mayaman ka, tapos magbibigay ka. Maraming binigay. Masama ba o hindi na marami siyang binigay? Lalo mo sinabing masama eh. Kasi lahat ng bibigay, gagawin mo saan sa gawain ng Lord. Sabi yung mayayaman, lahat ng mayaman, ang binigay, alin? Marami. Pero mayroong sinabi ron, bahagi lang ito ng kanilang kasaganaan. Bagamat tawag rito, hindi naman sa hindi kinalugdan, hindi naman sinabi ng verse na hindi kinalugdan ng Lord yung mayayaman na nagbigay eh. Pero mayroong sinabi ang Lord dun sa byuda. Yung byuda, ilan ang binigay? 2 salaping tanso. 2 lang. Alin ang higit na makakatulong? Yung maraming binigay o yung kakaunti binigay? Yung maraming binigay. Pero bakit ang sinabi ng Lord, nung kausapin niya yung mga disciple, kasi ang disciple na lagi niyang kasama eh. Ano sabi? Mas higit na kinalugdan. Alin? Yung byuda. Bagamat kinalugdan yung mayayaman na nagbigay, pero ang sabi ng time na yun, yung time na yun, yung sabi mas kinalugdan, alin yung naglagay ng 2 salaping tanso. Alam niyo po itong verse na to na nagpapakita na walang problema maraming huli. Mas maganda ngayon marami. Kasi bakit mas marami kang maano eh. At hindi natin alam yung part nung mayayaman na yon baka dati. Hindi rin sila mayaman. Kaya ngayon nakakapagbigay na sila ng gano'n, ng sagana, kasi sagana na sila, kaya maluwag na silang magbigay. Amen. Pero yung pagkakataon na hindi naman sinabi ng Lord na hindi niya kinalugdan yung mayayaman eh. Pero nung sabi ng Lord, higit niya na kinalugdan, alin? Yung babaeng balong. Bakit? Hindi dahil 2 kusing lang yung binigay. Ano sabi? Kasi yung 2 kusing, yun yung kabuuan ng kanya. Ibig po ba nang sabihin, ang best offering hindi nakabatay sa dami. Ang best offering nakabatay sa laman ng puso kung paano mo binibigay. Kung nagbigay ka nga ng marami, pero ibinigay mo ito para magmayabang, para magmalaki, hindi pala kaluhuran ng Lord yun. Pero kung nagbibigay ka ng malaki, out saan, dun sa gusto mong magbigay, kasi yun yung hipo sa'yo ng Lord, kalulugdan ng Diyos yun. Pero yung itong time na ito, kasi pwedeng sabihin natin, parang ganito lang yan eh. May bata nanghingi ng sobre.
Pag bata, sigurado, hindi naman makakapag-offer niya ng malaki. Tama ba? Pero yung puso niya na magbigay, yun ang tinitingnan ng Lord. Kumuha ng sobre yung bata, naglagay ng 5 piso. Yung 5 piso yun, pagpapahalaga sa kanya yun. Yung 5 piso ilalagay niya sa sobre yun, hanggang sa paglaki niya, dadalhin niya yun. Kasi bakit natututo siya na rin? Magbigay, ito yung the best ko ngayon. Pagdating ng panahon, mas the best pa ang ilalagay ko dito. Amen. Kaya nung pumunta po ako nung binangonan nun, karamihan, nung pumunta po ako nun kay Ate Torsa, kay Ate Arlene sa Rotary, may mga bata. Yung mga bata, kahit bariyan, naglalagay ng sosobre. Wow! Sabi ko, pagka ito i-bless ng Lord, hindi lang ito ang aking bigay nito. Amen? Totoo po. Kasi bakit ang tinitingnan ng Lord, yung puso, hindi yung laki mo kayang ibigay. Lumalaki ang binibigay mo, kaya lumalaki ang binibigay mo kasi bakit? Yun yung hipo sa'yo ng Lord. Amen? Yun yung itinatouch sa'yo ng Lord. Yung hipo, yung hipo birong halaga to. Kulang-kulang 50,000 po ito. Amen? Saan natin gagaluhugutin yung 50,000 ng ganong kabilis kung walang hinipo ang Lord? Amen? Hindi naman sinabi nung nagbigay o ako nagbigay niya na hindi. Kaya yung pagpapahalaga sa nagbigay, kung sa nagtulong-tulong, nagsama-sama, nandun sa tao nagbigay. Amen? Kasi bakit yun yung heart niya eh. Wala sa laki, wala sa liit. Nasa puso. Amen? Kasi pwede siguro nung panahon nun, o kahit sa panahon natin ngayon, parang nakarinig na ako nun eh. Naku, mga bilis lang yan. Malilita, ibibigay niyan. Kailangan kung tayo sa mga pating. Amen. Si Lord ba naghahanap ng pating at saka ng bilis? Ang Lord naghahanap ng alin? Na marunong magbigay, marunong sumunod. Yung kayang magbigay ng best offering niya nang nakabatay sa kakayahang meron ibigay sa kanya ang Diyos. Amen? Wala pala sa laki, wala sa liit. Nasa laman ng puso. Amen? 3 bagay po uli ang nakita ko rito. Para magawa natin yung pinakamahusay, para magawa natin, alin, yung the best natin para kay Lord sa family natin, lalo siyempre higit kay Lord sa ginagalawa natin. Una, kailangan alin sa abot ng makakaya. Hindi, kaya ko naman talaga yan. Kaya nga sa abot ng makakaya, ano po? Pero minsan may mga pagkakataon, pansinin natin. Kaya ko naman gawin, pero bakit hindi mo ginagawa? Kaya mo naman, pero ayaw mong kumilos. Ito po yung devotion namin kahapon sa praise team. Ang target ng kaaway, huwag mong gawin kung ano ang ipinagagawa sa iyo ng Lord. Lahat na. Yung mga gumagawa na, ang target ng kaaway, patagiling ka doon sa ginagawa mo. Kasi pag na-stagnant ka, hanggang doon ka na lang. Pag na-stagnant ako, hanggang dito na lang ako. Ang example ko po nito yung kay Ezekiel. Nung tawagin siya ng Lord, anong sabi ng Lord? Ezekiel, tayo. Ezekiel, bangon. Hindi Ezekiel, ha? Kasi yun yung devotion namin kahapon. Pangkaraniwan po, pansinin natin. Hindi tayo susunod kay Lord, hindi natin kikilalanin si Lord pagka wala tayo dun sa time na lugmok tayo. Nakakita ka na nasa kasaganahan, tapos pagka sinaran mo ng word ng Lord, tatanggap agad? Tatanggap yan pagka may dumadaan saan sa problema. Hintayin pa ba natin dumaan tayo sa problema para sumunod lang tayo sa gusto ng Lord? Sabi ng Lord kay Ezekiel, kayo, gawin mo kung ano ang pinagagawa ko sa'yo. Bilang mga anak ng Diyos, may mga pinagagawa sa atin ng Lord.
At pagka ginawa natin yung pinagagawa ng Lord sa atin, yun yung the best na gusto ng Lord para sa atin. Ano na? Sa abot ng makakaya. Pinipigilan ng kaaway na gawin mo kahit kaya mo. Pinipigilan ng kaaway na lumago ka, kasi pag lumago ka, maraming maliligtas. Kasi pagka lumago ka, pagka ginagawa mo yung the best mo para kay Lord, yung offering mong the best para kay Lord, pagka ginagawa mo yung lalong nagdadakila ang Lord, ayaw na ayaw ng kaaway. Anong sabi ng Lord kay Ezekiel chapter 2? Sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Makinig man sila o hindi, magalit sila o hindi, sabihin mo. Maniwala sila o hindi, basta ang importante, ginawa mo. Ang importante, sinabi mo. Minsan kahit kaya po kasi natin gawin, ako tayong gawin. Sabi ko nga po sa kanila kahapon, yung strategy ng kaaway para patigilin ka, hindi mo gawin alin yung mga bagay na ipinagagawa sa iyo ng Lord. Kasi alam ng kaaway pagka nagsimula kang gumawa, mawawalan siya ng kapangyarihan sa buhay. Yung iba sa atin, kaya ayaw gumawa, takot. Yung iba sa atin, kaya ayaw gumawa, yung mga rason ba na, minsan ang galing ang galing magrason ng mundo. Mas magaling pang magpaliwanag ang mundo, sa totoo lang. Para patigilin ka. Ano yung mga nag-aaral ka, tapos nag-church ka, naapektuhan daw ng pag-aaral yung church. Kaya anong nangyari, pinatigil yung church. Nakatapos ko na pag-aaral. Kailangan pala naiintindihan natin yung trabaho. Bagamat totoo, kailangan natin ng trabaho kasi hindi talaga natin yun eh. Pero minsan, ang mas pinipili natin, ipagpalit yung Lord sa trabaho. Pero nakalimutan natin na ang source ng lahat, sino? Si Lord. Kahit kaya natin, hindi natin kinikilusan kasi bakit? May mga may mayroon tayong mga kinatatakutan. Minsan may pagkakataon na kaya hindi natin ginagawa sa abot ng makakaya, kasi ang totoo, hindi mo alam kung anong kakayahang meron ka. Una, dapat pala, alamin natin yung kakayahang meron tayo. Kasi napaka-imposible na anak ka ng Lord pero wala kang kakayahan. Nang tanggapin mo si Lord, may kakayahan ka na. Ibinigay na ng Lord yung kakayahan mo para alin? Gamitin mo para sa kaluwalhatian niya. Para sa paglilingkod. Ngayon alam mo na ba? Ganun kakayahan mo. Kailangan alamin natin yun. Naikwento ko rin sa kanila kahapon. Worship team. Noon sabi ko, hindi ko alam kung ano talaga yung kakayahan na meron ako. Hindi naman makakatulong yung pagsasabon ng bangkay kasi maanis na ako nun. Makakatulong ba sa kaharian ng Lord yung nananagon na tapos nasa dagat? Kahit anong maiisip ko, hindi ko walang pumapasok sa isip ko na makakatulong ba ito sa kaharian ng Lord. Hanggang dumating dun sa time na merong trainees. Merong naghahanap ng mga mag-aaral ng instruments. Dati nung sabi ng una niya, pinanggalingan namin ito. Piling silang magturo. Kaya po yung yun yung puso ko yung magturo. Ito yung pinagsimulan ko na yung praise team. Nagsimula lang po ako sa pagtugtog. Ito yung ibinigay sa akin ng Lord na unang kakayahan para makasunod, makapaglingkod sa Kanya. Kaya si Des po, tinuruan ni Coco. Parang nagpapalipat-lipat ng pagtuturo. Di ba? Hanggang sa marami nang natututo. Maraming nagsaserve kay Lord. Maraming naiintindihan po. Kailangan alamin muna natin ano ba kakayahan na meron ako kasi doon tayo magsisimula. Kung ano yung meron ka, doon ka magsisimula sa paglilingkod ng Lord. Napaka-imposibleng wala.
Kung nag-iisip ka kung ano, anuhin mo. Amen? Ito yung tanong ko po nun eh. Sandali, anak ako ng Lord. Linggo-linggo ako nagsisimba. Pero anong pakinabang ko kay Lord? Naitanong na po ba natin sa sarili natin yan? Ano ang pakinabang ko kay Lord? Iniligtas ako ng Lord, anak ako ng Lord, pero anong pakinabang ko kay Lord? Naitanong na po ba natin? Sabi ko, baka ako dito magsisimula. Nag-aaral po ako music. Yung po yung pinagsimula. Paturo ako every Saturday. Kaya in-encourage po nanay, tatay, bata. Ako po, yung gustong matuto, yung gustong gamitin ng Lord as a part ng praise team. Lahat po, pwede. Yung really, meron po kami bagong ano ngayon. Tinuturuan, kaway-kaway naman siya yan. Amen. Alam mo po sa totoo, natutuwa ako sa patutuan ni JM, lumitin ko ng saglita. Yung time na magkaroon po ng outing ang praise team, sumama siya. Gusto niya sumama. Willing naman, inopen namin sa lahat na yung gusto sumama. O yun nga na, talagang kanya-kanyang gastos, sarili-sarili gastos. Sumama siya. Alam niyo, pagsama niya, parang, tama ba, nag-leave ka, pero hindi in-approve. Nag-leave siya, hindi in-approve. Yung ng trabaho niya, pagka nag-umabsent ka, mababa ang schedule mo. Yung dating schedule mo, hindi na ganun. Kasi parang, nagkaroon ka ng record eh. Absent, kailangan iniingatan yung record. Sumama naman. Hindi inaprubahan yung leave, pero sumama. Sabi ni Jason, nabago po yung nabago po yung schedule ko. Parang nakakaano naman na gusto niyang maging part, gusto niyang maging kasamahan ng praise team. Tapos sumama lang ng outing na bagong schedule. Parang nag-iisip mo, pero yung bawi niya. Gusto, napaganda yung schedule ko eh. Nung baguhin nila eh. Bakit? Hindi na po ako mag-aapurin umuwi ng linggo. Matatapos ko na po yung church celebration. Ang maganda po dito, pati po Sabado, makakasama na ako sa practice. Amen. Kasi bakit yung puso, pagka binigyan tayo ng kakayahan ng Lord, tapos yun yung laman ng puso natin, tutulungan tayo ng Lord. Imposible hindi ibigay ng Lord. Amen. Yung iniisip na mapapakit, napabuti. Amen. Napaganda yung sa amin ng praise team. Napaganda yung absent. Sabi niya, bahala na. Hindi si Dayan. Ay ngayon, dati no, pagkatapos ng preaching, uwi na siya. Kasi may pasok. O ngayon, kahit hapon siya umuwi. Tama ba, Dayan? O, nakakatulog pa. Amen. Pinagpahinga pa ng Lord, hindi nag-aapura. Amen. Kahapon hanggang devotion kasama namin. Amen. Kasi bakit? Pag nakita mo yung kakayahan mo, doon mo simula akbangan. Alam niyo po nung una, tumutugtog na ako. Pero hindi pa ako talagang decided na mag-link kay Lord kasi tutugtog lang ako kasi marunong ako tumugtog. Kinuha ko din ako sa Lili nung galing sa Binangonan. Basta tutugtog lang ako. Minsan may mga times sa linggo hindi ko pinupuntahan kasi may trabaho. Totoo po yun. Kasi hanggang hindi ka pala nagdidesisyon, lagi akong pinakausap ng pastora. Kaya napakabait ng puso po ng ating pastora. Amen. Ako po naranasan ko yun eh. Kahit minsan napapagalitan ako, minsan masakit pagpagalit si pastora pagka may mga... pero pagka naiintindihan natin kung bakit niya sinasabi yun, kasi mahal ka niya. Ano yung lagi ko sagot kay pastora nun? Yung katuwiran ng mundo na kasi may trabaho ko eh. Ito po naman dapat naman talaga may trabaho. Ba't hindi ka, pastora, kapos kami. Ito po naman talagang kapos eh. Kaso po pastora, kaso yung puro may kaso, pagka may kaso dapat nasa korte kayo. Diba yung lagi ko sagot kay pastora nun, kaso po. Kaso po ano eh, lagi meron. Lagi may kaso. Amen. Pero nung nakita ko, nung mag-desisyon po ako,
na ito yung hinihingi ng Lord eh. Kailangan pala desisyonan lang natin. Hindi ko na po alam kung ano pong ginawa ng Lord eh. Sa dami ng kabutihan na ginawa niya, nakapagpatuloy naman po ako. Amen. At hanggang ngayon po nakatayo po ako sa inyong harapan. Ang daming ginamit ng Lord na tao, ang daming... Kasi bakit pag nagsimula kang magdesisyon nang ibigay mo yung the best mo kay Lord, imposible yung hindi mo kaya, makakaya mo eh. Amen. Kasi kaya mo naman talaga. Yung time na parang hindi mo kakayanin, bibigyan ka ng Lord ng alin? Ng tulong. Padadalang ka ng Lord ng tulong. Amen? Kaya pala, gusto lang nakaaway, napigilan tayo na gawin natin alin yung gusto niyang gawin kahit kaya natin. Amen? Kaya una, sa abot ng makakaya. Kahit nahihirapan ka, kailangan mong gawin. Kailangan mong sundin. Kasi yung the best na may bibigay natin kay Lord. Hindi lang part yung offering ko, yung pera part lang yun. Depende sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Pero yung paglilingkod, sa maraming aspeto, magagamit tayo ng Lord eh. Saan? Sa abot ng makakaya. Alamin. Pangalawa, hakbangan. Amen? Yung sumunod, sa hindi maaabot ng makakaya. Sandali pastor, para atang komplikado. Yung una sa abot ng makakaya, ngayon hindi na sa abot ng makakaya. Pa-level up po kasi tayo eh. Yun ang gusto ng Lord, nagle-level up tayo. Nung una, ayaw mong sumunod eh. Amen? Ngayon, nakita natin na yung pagsunod kay Lord, yun yung the best, pagka kinalog ka ng Lord, kaya ibigay ng Lord lahat ng pangailangan na meron ka sa abot ng makakaya mo. Pero pagka na-stagnant na naman tayo sa abot lang na makakaya, hindi gagana faith mo. Kasi ang gusto ng Lord na i-stretch tayo. Hindi tayo naka-boundary lang na ito lang kasi yung kaya ko. Ang gusto ng Lord, kung sa abot na hindi natin makakaya, kaya ng Diyos ibigay sa atin. Kasi ang ating Diyos, hindi limitadong Diyos. Ini-stretch lang tayo ng Lord. Kaya yung mga time na akala mo hindi mo kaya, yung iniisip mo hindi mo kaya, kasi alam mo yung limitasyon mo, pero tanda mo bilang anak ka ng Diyos, hindi limitado ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ini-stretch lang tayo ng Lord saan kung sa faith. Ano ba't nananampalataya tayo kung hindi naman natin ginagamit yung faith na meron tayo? Sa abot na alin ng hindi makakaya. Nang tinawag ng Lord si Moises, anong sabi ng Moises kay Lord? Lord, bulol po ako. Lord, utal po ako. Tatawagin pa ng Lord si Moises kung hindi niya kaya? Pero si Moises nakatingin saan? Doon sa kakayahan niya. Hindi po ako magaling magsalita. Pero si Lord ang tumawag. Kung tingnan natin yung history, grabe ang ginawa ng Lord sa buhay ni Moises. Si Moises ang ginamit ng Lord para ilabas ang bayan ng Diyos saan? Sa Egypto. Eh paano kung hindi nilagpasan ni Moises yung hindi sa ambot ng makakaya? Si Gideon ang tawagin ng Lord. Ang sabi ng Gideon kay Lord, Lord, magsasaka lang po ako. Wala po akong alam sa pakikipagdigma. Ang hawak ko lang araro. Ang hawak ko lang kalaykay. Kasi alam ni Gideon na yun lang yung kakayahan niya. Pero tinawag ng Lord si Gideon para iligtas ang bayan ng Diyos. Amen. Anong ginagamit ng Anong ginagamit ng Lord kay Gideon? Sino nakakatanda? Ilawan, banga, tsaka alisa, yung trompeta. Iilan lang silang sumugod, naghagulo yung kalaban. Amen. Sa abot ng hindi makakaya. Ini-extend ng Lord, alin? Yung faith natin na anak, huwag kang manatili dyan lang sa hindi mo kaya, dyan lang sa kakayahan mo. Abutin mo yung hindi mo makakaya kasi tutulungan kita. Kasi pag hindi mo makakaya ay kinaya mo na, pa-extend na pa-extend, pa-stretch na pa-stretch, pagpapala, blessing after blessing. Amen. Yun pala yun.
hindi mo sapat. Na problema. 5 kingdom yung kalaban nila. Tapos mahinang bansa lang sila. Hindi kaya. Pero anong sabi ng Lord, tinawag ko ang mahihina para ipahiya ang malalakas. Yung lahat ng alin, yung malalakas na nagmamalaki kay Lord. Pero yung mahihina na pinalakas ng Lord para kay Lord, hindi kaya ang gabihin ng kaaway. 5 kingdom yun. Nang sila papunta sa battlefield, anong ginawa nila? Praise and worship. Sa mga susunod po, tatakil natin yun, yung praise and worship. Kung gaano kahalaga yung nagpupuri kay Lord, na ito pala yung sandata nating mga mananampalataya, kung paano nangyari nun. Pagsugod nila, nagpupuri lang sila. Pagdating nila sa labanan, wala na silang kalaban. Kasi sa pamamagitan ng pagpupuri kay Lord, yung palang pagpupuri nila, ang thinking ng kalaban, ang dinig ng kalaban, napakadaming kalaban nito, rumaragasa yung mga kabayo na papunta sa atin ngayon, nagkagulo sila. Sila yung alin. Yung 5 bansa na magkakakampi, sila yung 5 bansang nag-away-away. Sila yung nagpatayan. Pagdating ng anak ng Diyos, ng bayan ng Diyos, ano na kalaban? Wala na. Alin na kinuha? Blessing. Nung una, kaya ba nila? Hindi. Pero in-extend ng Lord yung faith na meron sila. Amen. Ang sabi ng Lord kay Ezekiel, huwag matakot. Maniwala sila at hindi. Makinig sila at hindi. Basta malaga. Ginawa mo. Amen. Sa abot na, hindi makakaya. Alala ko lang po, share ko lang pong konti. Year 2009, inilagay po ako ni Pastoran niya, Pastor as a praise and worship team leader. Hindi ko po makakalimutan yung date na yun. July 2009. Ilang taon na po. Ito po yung ministry na pinagkatiwala po ng Lord sa pamamagitan po ng mga leaders natin. Kasi nung makita ko to, yung abot na makakaya. Sa hindi makakabot na makakaya, yung kasama mo ang Lord. Amen? Then hinahanap itong ministry to Lord, ito mo ko nilagay. Pagyayamanin dito sa tulong mo. Amen? Lord, pupuhin ko yung relasyon. Kasi sa totoo po, yung simula pa noong 2009, sari-sari na kung anong naranasan ko po bilang leader ng praise team. Merong mas magaling pa sa iyo. Merong mas matitigas ang ulo. Merong hindi sumusunod. Pero ito yung nilagay na leader, ang hirap po pala. Pero sabi nga, pagka tinawag ka ng Lord, meron itong kainilaan ng Lord, padadalhan ka ng Lord ng alin, ng mga handang sumunod unang-una sa Kanya. Amen. At kaya nagpapasalamat po ako sa kabuhan po ng praise team niyo. Palakpakan naman po natin. Amen. Pag sinabi mong oras talaga yun. Maliit man sila, kukunting oras man. Lalo makikita mo yung pagsisikap nila. Kaya kung mapapansin nyo po, pagdating nyo po, unang-unang nandito praise team. Kasi ang call time po namin, alas 8. May mga hindi man dumarating na talaga alas 8, pero walang nalilig. Kasi naranasan po namin dati sa praise team yun eh. Ako po personal, naranasan ko. Na-late kami ni Ate Madel. Late na. Pagpasok kong ganyan, ako yung tutugtog. Bahista ako nun. Yung dating praise team leader, tinatanguhan ako, tumugtog raw ako. Wala namang masama kasi part ng paglilingkod kay Lord. Pero, dito ko po nakita na pagka wala tayong standard sa paglilingkod kay Lord, magkakanya-kanya tayo. Dapat meron tayong standard. Kaya nilagyan po natin ng standard ng praise team. Pag late sa practice, sorry na lang. Pag late ng Sunday, sorry na lang. Diba? Kasi kailangan natin magkaroon ng standard. At papasalamat po kay Lord, wala naman nagre-reklamo. Pinalis na yung mga marereklamo. Amen. Alam na nila yun, pagka minsan hindi, mapapansin nyo may hindi tumatayo. Hindi dahil sa naggumawa sila ng kalokohan, hindi po ganun yun. Nalit lang sila. Minsan hindi lang sila naka-attend. Kasi yung standard. Sa abot ng hindi makakaya. Inilagay po sa akin. Yung una nga, usapan namin ng pastora, hinakapos ako sa budget. Pamasahe kasi binangunan ko ako dati nakatira. Tapos nung pinahawakan sa akin yung praise team, hindi pwedeng hindi na ako a-attend kasi nawawala pa ako sa gawain eh. Hindi na ako pwedeng hindi attend. Sa abot ng hindi makakaya.
Hindi gaya ng financial ko, pero kaya ng pa ako. Kaya po yung binangunan taytay, nilalakad ko po yun, hindi ako nagsasabi sa kanila. Hindi po ako nagsasabi. Kasi sa abot ng hindi makakaya, hindi gaya ng financial ko, naglalakad ako. Sinasama ko po nun si Jairo, yung bunsong kapatid namin ng Enjoy. Lalakad kami. Nilalakad siguro namin yan mga 2 hours. 2.5. Kasi bakit? Yung allowance ko kung natatanggap mo, kasi Sunday, pagka ginastos ko ng Saturday, mas mahirap na maglakad ng Sunday. Kaya ginagawa ko po, maglalakad ako ng Saturday sa practice. Para yung allowance ko na natatanggap ko, yun po yung gagamitin ko, pamasahin naman namin pamilya, pag-attend ng Sunday. Sa abot ng hindi makakaya, pero ang Lord gumagawa pa sa hakbangan ko lang. Amen. Hindi na po akong naglalakad, gumugulong na lang po ako. Sa tulong ng Lord, napakaraming kwento, kukulangin po yung oras natin. So, bakit? Una, sa abot ng makakaya. Pangalawa, sa abot na hindi makakaya. Pero yung stretch ng Lord din, yung faith na meron tayo. Amen? At yung last po, yung pangatlo, yung buhay mo, yung buhay ko. Gamitin ko po uli yung verse na ginamit ng Pastora Lily po last Sunday. Romans chapter 12, verse 1. Ito po yung ibinigay sa amin ng Pastora Lily na life verse ng worship team noon, nung binubuo po ang Blessed of Worship Team. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, offering, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Pag ang usapan na po ay buhay, ito na po yung surrendered life at humble heart. Noon, nung una natin, yung makakaya mo lang. Kasi gusto ng Lord, matuto tayo sumunod sa abot na makakaya. Pero habang sumusunod tayo, ayaw ng Lord na may stop tayo, dun lang. Kasi ang gusto ng Lord, makita natin yung laki na kapangyarihan niya. Kung paano si Pedro lumakad sa tubig. Nung una, langoy lang ang kaya niya kasi mga isda siya. Pero naranasan niyang lumakad kasi bakit nag-extend yung faith. Bagamat lumubog si Pedro, pero tinulungan siya ng Lord. Pero naranasan. Ibig sabihin, kay Lord walang imposible. Matuto lang natin gawin ko na yung pinagagawa ng Lord. Yung the best. At sa abot ng hindi makakaya, mahirap talaga. Napakahirap. Tayo makukulangin yung time na ito. Kung maghapon ko yung kwento ko yung sa abot ng hindi makakaya na pinakaya ng Lord. Ngayon nakakaramdam na ako ng sakit ng mga tuhod. Last time nung tawag dito, natatawag na si Madjan, nalala ni Madjan. Mag-outing ko ang worship team. Ginaya ako dito kasi naglalaro din mo po ako ng basketball dati. Kaso nakakalimutan mo po na parang last 15 years pa ata ako huling naglaro. Walang stretching, walang kahit ano. Pantay ko si Madjan. Pagtaas ko ng gano'n ng kamay, pagbangga na pa. Parang may pinubit sa ganito ko. Matanda na nga ako. Yung pong tamang yun, almost 2 months ko pong pinagaling. Sinadya ko naman. Hindi, nag-feel si Madjan eh.
Sabi ko, hinihigat na nga ako. Yan, pero naalala kong bigla na meron akong pinsan, mas matanda sa akin ng 2 taon. Naglalaro pa rin. Sabi ko, siguro kung hindi ako natigil maglaro, hindi ako ganun kabilis masasaktan. Ano bang ibig ko sabihin dito? Yung paglilingkod natin kay Lord, huwag natin itigil. Kasi pag itinigil natin yan, pagka binangga tayo ng kaaway, hindi ko sinasabing kaaway si Maria. Pag binangga tayo ng kaaway, masasaktan ka. Kasi bakit? Wala kang training. Pero pagka nagtutuloy ka sa paglilingkod kay Lord, kahit mahirap, kahit sa abot na lang hindi mo makakaya, ibinibigay mo yung buhay mo sa paglilingkod kay Lord. Kahit anong gawing bangga ng kaaway sa'yo, hindi ka kayang itinag. Kasi bakit praktisado ka sa lahat ng pinagdaanan mo kasi ini-stretch ng Lord, ano yung faith mo? Kaya walang itigil kahit ugang mahirap. Pagka kasi usapan buhay paglilingkod na, hindi mo na iisipin minsan yung sarili mo eh. Ang iisipin mo na yung iba. Ito isa rin mo sa natutunan ko. Mas binebless ng Lord pagka tayo nag-pray ka. Ang concern mo yung iba na hindi na yung sarili mo. Kasi ibig sabihin doon na pumasok yung surrendered life and humble heart. Hindi na ang hinihingi mo yung para lang sa'yo. Ang hinihingi mo na yung para sa kapatid mo. Ang hinihingi mo na yung para sa ikauulan ng alin ng mga kapatid mo sa paglilingkod sa Panginoon. Yung pala yung best offering na kinalulugdan ng Lord. Hindi man perfecto, pero nagpapatuloy. Minsan bumabagsak, pero bumabangon. Amen? Nadadapa, nasasaktan, pero ang buhay kay Lord pa rin. Tayo po tayo lahat. Ito yung training ng Lord sa atin. Kasi ayaw talaga ng kaaway na gawin mo yung labis. Nababagawa mong bagay mo. Pero magdidesisyon ka. Kasi pagka nagsimula ako ng hakbangan, yung buhay mo na yan, hindi yung routine lang, yung buhay mo na yan, wala nang kayang dahilan sa iyo ang kaaway. Hindi ka na kayang ibagsak ng kaaway. Hindi ko sinabi na hindi tayo dadaan sa pagsubok, pero hindi na kaya ipinan. Kasi mayroong Diyos na laging nakaalalay. May Diyos na laging handang humawak sa iyo. So, oras na lubog, ang Diyos, hihilahin ka ulit pataas. Kasi yung buhay mo, yung hinang mo, si Lord na. Amen. Sa oras po ito, natin sa sarili natin. So, kung itanong sa sarili ko, Lord, ano yung pakinapangos mo? May pakinapang ko ba ako, Lord, sa'yo? Lord, iniligtas mo yung buhay ko, pero ito naman yung time. Lord, ano po yung pakinapang ko sa'yo? Ano po yung best offering na maibigay? Sabi nga po ng verse na binasa natin, hindi atinitin na ng Lord yung laki ng kayang ibigay. Hindi yung laman ng puso mo. Yung ginagamit sa pagkakas ng Lord. Amen. Sa oras po ito, meron po ba dito na ikaw, alam mo sa sarili mo na wala ka pang relasyon sa Diyos. Kasi kahit anong gawin natin, pagka wala tayo kayo, may hirapan tayo. Lagi lang tayo babalik sa ano. Sa iba ba? Hindi tayo makakaahong tagtaas. Akala natin okay na ang lahat, pero ang totoo hindi. Kasi wala namang magagawa kapag wala kang Diyos. Ito po tandaan natin, ang Diyos, mananatiling Diyos kahit walang tao.
Pero ang tao, mahihirapang magpatuloy kapag wala ang Diyos. Yan. Meron po ba rito? Na gustong makipagrelasyon kay Lord, hindi po relihiyon, hindi relasyon. Yung pagtanggap, Lord, parihin mo na ako anak. Lord, parihin mo na akong iyo. Kasi yung anak, ang galawan niya, yung inuutos na sa bahay. Kasi anak eh. Kung ang Lord, ang magulang natin, tayo anak ng Diyos, ang galawan natin, galawan mga langit na. Kaya kung isa, nahihirapan tayo gumalaw sa galaw ng gusto ng Lord, kasi bakit wala pa tayong relasyon sa Diyos? Yun yung unang-una, dapat magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Meron po ba? Amen. Pagdedesisyon, hindi po pinipilit. Kasi mahirap naman yung tumanggap ka pero hindi mo sigurado kung sino yung tinanggap mo. At yung pagkakataon, maraming pagkakataon na binibigay ang Lord. Amen? At sa oras pong ito, sa oras na hindi mo kaya mo yan. Kasi hindi pwedeng hindi ka binigyan ng kakayahan ng Lord. Pangalawa, i-search ng Lord yung faith natin. Kahit hindi na natin kaya, pero kaya ibigay ng Lord sa atin. Pangatlo, yung buhay natin yung the best offering na gustong-gusto ng Lord. Yung buhay na lumalakad tayo dito na Lord, sa'yo lang, hindi na yung gusto ko. Yung gusto mo. Lord, kahit nasasaktan ako kasi ito yung gusto mo, ito yung gagawin ko. Sabi ko nga po kahapon sa Christy Lord, yung dalawang tama, mahirap mamili. Pag parehas tama, paubayan natin din kung ano yung pipiliin natin. Kasi pag tayo ang pumili ng tama, na iniisip natin tama, malamang sa tamaan ka. Kahit tama yun. Kasi merong mas tama. Amen? Gawin natin kung ano yung ginagagawa ng Lord sa akin. Amen? Tayo po na tayo mo tayo po yung Lord, sa oras pong ito, maraming salamat po, Panginoon, na ikaw yung patuloy na tumutulong sa amin. Lord, salamat po na akala pala namin hindi lang namin kaya, Lord, pero kaya pala namin kasi hindi na. At Lord, dun sa tayo na wala na kaming magagawa, ikaw pala ang gagawa. Doon sa mga bagay na wala na, hindi na namin kaya gawin, pero hindi ka pala. Para pahabain, palakihin, alin yung pananampalataya namin sa iyo. At Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na buhay namin ito bilang mga anak mo ay magamit namin sa kaluwalhatian mo. Dahil ito yung hinihingi mong best offering, Panginoon, yung maglingkod kami, Panginoon, sa iyo. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ingatan mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon. Ang iyong pagsama ng iyong banal na dugo, Panginoon. Pagbalot ng iyong banal na dugo, pagsama ng iyong banal na prosesya. Lord, na patuloy namin makita yung kapangyarihan mo, Panginoon. Patuloy namin maunawaan. Patuloy namin maranasan, Panginoon, yung pagmamahal at yung yakap mo. Lord, maraming salamat po sa iyong pinakamataas. Salamat sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Amen.